Pagpalang gabi, tayo po'y darako sa pagbabasa ng salita ng Diyos at tayo'y magbabasa sa John chapter 12 at akin lang i-recap ang mga magbabasa ngayong gabi. Verse 1 to 17, Sister Mildred; 18 to 34, Brother Lance; 35 to 50, Sister Virgie. At ang ating closing prayer ay si Sister Lizelle. Sige po, tayo po muna'y manalangin para sa ating gawain. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy, Ama, na Ikaw lagi, O Diyos, ang siyang maitaas sa aming buhay. Maparangalan kang lagi, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa. At Ikaw lagi, O Diyos, ang siyang manguna, sumama sa amin, Aba Father. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lord God, Ikaw lagi, Panginoon, ang siyang aming itatanghal, aming ihahayag, Panginoon Ama. Patuloy naming pinapasalamatan ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa buong araw, Panginoon. Salamat, O Diyos, maging sa habag mo't biyaya sa amin, sa katapatan mo't kabutihan na tunay, Panginoon, na ukay buti mo nga po, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng iyong pagpapala, Abba Father. Lord God, di man kami karapat dapat, O Diyos Ama, ang buhay na meron kami lagi mong paging dapatin, marapatin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong ubasan, Father God. Ang buhay namin, lagi naming maipaglingkod ng may katapatan, Father God. O Diyos Ama, linisin ang aming karumihan, patawarin kami sa mga nagagawa naming pagkukulang, aming mga kahinaan. Inaamin po namin, O Diyos, na kami, Panginoon, ay hindi perpekto, Lord God. Kami tao lamang, Lord God. Kaya, O Diyos, patuloy na kami lingapin, abutin, Aba Father, Lord God. Patuloy na kami kupkupin, Ama, Lord God. Sa iyong malabay na pagpag, iparanas, Panginoon, ang iyong presensya. Sa iyong malabay na pagpag, Lord God. O Diyos Ama, tunay, Panginoon, na ikaw nga po ay Diyos na siyang makapangyarihan, na ikaw ay Diyos na banal, Lord God, na ikaw ay Diyos na siyang tapat at totoo, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Ito, O Diyos, ay aming panghahawakan na kailanman, Panginoon, ay di ka nagkulang. Kailanman, O Diyos, ay di ka nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord God, maghari ka nga po, O Diyos, sa aming mga buhay. Patuloy na kami bigkisin ng pagkakaisa, bigkisin ng iisang pananampalataya, ng iisang Espiritu, Aba Father, Lord God, na walang ibang hinahangad, Panginoon Ama, kundi ang mabigyan ka ng kaluguran, mabigyan ka ng parangal, Father God. Lagi na naming ninanais, Panginoon Ama, ang siyang maranasan ang iyong kapangyarihan. Ayaw po namin, O Diyos, na siyang magkulang ng iyong kapangyarihan. Bagos, O Diyos, ang dalangin lagi namin na kami samahan, Father God, at sa lahat ng aming ginagawa, Lord God, ikaw lagi, O Diyos, ang siyang magbasbas at bendisyon sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain ang iyong mga salita na siyang maibabahagi ngayong gabi. Ang kami, Panginoon, ay mapalakas, mapatibay sa aming pananampalataya. Lalo pa, Panginoon, lumalim, O Diyos, ang pagkakilala namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, pagpalain, Lord God, ang gawaing ito maging sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maging kay Pastor Alan, Lord God, ikaw lagi, Panginoon, ang siyang manguna sa kanyang buhay. Pagpalain, Lord God, ang lahat ng trabaho ng kanyang kamay. Maging, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God, ipadaloy din sa buhay ng bawat isa sa amin. Na tunay nga't ikaw, O Diyos, ang siyang aming dakilang manggagamot, Lord God, ang aming provider, Abba Father, Lord God, ang aming tagapag-ingat, tagapagligtas. Diyos Ama, ito lamang po, Panginoon, ang siyang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Basa na po tayo ng chapter 12 ng John. 6 na araw nga bago magpaswa ay naparoon si Jesus sa Betanya na kinaroroonan ni Lazaro
na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa niya siya doon ng isang hapunan at si Marta ay naglilingkod datapwat si Lazaro isa sa nangakaupo sa kain na kasalo niya. Si Maria nga ay kumuha ng isang libra ng ingwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang kanyang bahay ay napuno ng amoy ng ingwento. Datapwat si Judas Iscariote na sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbi ang ingwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot, ay kinuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan na ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naalaman na siya'y naroroon at sila'y nagsiparoon hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila si Lazaro naman na muling ibinangon niya mula sa mga patay. Datapwat nangagsisanggunian ang mga pangulo saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang nagsialis at nagsisampalataya kay Jesus. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ang mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya na nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang hari ni ang Israel. At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion. Narito, ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno. Ang mga bagay na ito ay mapag-unawa ng kanyang mga agad sa pasimula. Ngunit nang si Jesus ay maluwalhati na ay sa kanila naaalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Verse 17, ang karamihan nga'y kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya'y ibinangon sa mga patay ay siyang nagpapatotoo. Amen. Amen. Patuloy po tayo, verse 18. At ito ang dahilan, kaya siya sinalubong ng gayon karaming tao. Nabalitaan nila ang ginawa niyang pagpapalagan. Nag-usap-usap ang mga Pariseo, wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo, sumusunod na sa kanyang lahat. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Panginoon, ibig po namin makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iba. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang puto ng trigo at mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito ay mamumunga ng marami. At taong labis na nagpapalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit na napopot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroroon ay naroroon din ang akin. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito.
Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararamdaman. Narinig ito ng mga tao na roon at sabi nila, mulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito, at kung ako'y may taas na, ilalapit ko sa akin na lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Verse 34, sumagot ang mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sige po tayo magpatuloy sa 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kalulatian ni Jesus at nagpayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo na baka sila itiwalag na sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang umahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Last verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahit ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Ang Diyos ang siyang magdagdag ng pagpapala sa kanyang mga salita. Amen. Glory to God. Tayo po yung manalangin. Ama namin banal na tanging makapangyarihan sa lahat. Hinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ama, marami pong salamat o God sa salita sa gabing ito na nabasa. Marami pong salamat dahil nandyan ka, na patuloy mo kaming ginagabayan at iniingatan. Salamat po Panginoon sa pagmamahal o God. Marami pong salamat for the wisdom, knowledge, and understanding you give it to us, O God. Hallelujah. Glory to God. Tunay ka, dakila at tapat, Panginoon, O God. Marami pong salamat, O God, Ama, dahil, Lord, naisulat, Panginoon, O God, itinagda, Panginoon, O God, ang daranasin ng anak, Panginoon, O God, upang kami iligtas, Panginoon, O God. Kaya marami pong salamat sa kaligtasan, Panginoon, O God. Lord, patuloy kang, O God, na manahan at maghari sa bawat isa sa amin, O Lord God. Ang salita po namin na nabasa sa gabing ito ay tumanin sa aming puso't isipan, Panginoon God. Hallelujah.
Lord, hallelujah. Truly indeed, you are great, O Lord God. You're truly, O God. You're truly God, O God. You're the King of Kings and Lord of Lords, Panginoon, O God. Ama, ikaw po agad maghari sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon God. I-guide mo po kami, O God. I-enlighten mo po kami, Panginoon God. Kung kami nakaranas, Panginoon God, ng pagkukulang, O God, kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon O God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lord God, do we pray, Panginoon O God, na magtanim po sa amin, Panginoon O God, na yung mga nagagawa namin kasalanan ay tumanim sa amin, sa aming isipan, Panginoon, sa aming puso, O Lord God. Hallelujah, na baguhin namin ito in a right path, Panginoon, O God. Lord, patuloy kang kumilos, O Lord God, sa aming buhay, O God. Lord, patuloy mong baguhin, O God, ang aming mga puso, Panginoon, O God. Kung may nakikita ka na hindrance, parang hindi ka namin purihin, O Lord God. Lord, I command the angels of the Lord to uproot it in Jesus' name. All the unnecessary spirit that is not from God, I command it to come out in Jesus' name. Lord, magtalaga ka, Panginoon, O God, ng angels of the Lord, angels on assignment, O Lord God, sa bawat isa sa amin, O Lord God, upang sa ganon, saan man kami pumaroon, at kung ano man ang gawin namin, Panginoon, O God, ay guide kami, Panginoon, and let the Holy Spirit flow upon with us, Panginoon, O God. Lord, marami pong salamat sa biyaya, marami pong salamat, O God, sa kabutihan, O Lord God. Lord, pagpalain mo, O God, 10 ng membro ng aming mga pamilya, Panginoon, O God, ikaw po ang maggabay at mag-ingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon, O God. Lord, truly indeed, O God, you're great, O God, you're a good, Panginoon, O God. Marami pong salamat sa kaligtasan, marami pong salamat sa pag-ibig, Panginoon, O God. Muli, sa iyo po namin dinadakila, O God, sa iyo po namin, ikaw lamang, O God, ang aming pinaparangalan. Ikaw lamang ang niwawalhati, Panginoon, O God. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, O God. Lord, sa iyo po namin pinagkakalob lahat ng ito sa pamamagitan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. In Jesus' name pray. Amen. And purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Haring Israel. So sa gabing ito, salamat sa bawat nakibahagi. Tayo po'y magbabalik bukas para sa another chapter ng John. John chapter 13 na po. Salamat. God bless us all. Thank you for joining us. God bless. Good night.